Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinasabi ni Heobong sa ating bida na si Cheon Yoo-won na 3 oras na ang nakakalipas habang wala pa silang ginagawang kahit na anong hakbang, ay ang mga miyembro ng Murem Alliance at ang Northern Sea Ice Palace, ay nagtungo sa underground upang kuhanin ang Dragon's Turtle Core. Nang bigla naman na nagtataka si Heobong dahil sa wala itong kahit na anong sinabi patungkol doon at parang hindi ito nakikinig sa kanyang mga sinasabi, sa isip naman ni Cheon Yoo-won ay nakakaramdam ito ng hindi pagkabalanse ng kapangyarihan sa kanyang katawan, dahil kumpara sa demonic chi, pati na din sa extreme yin cold chi, at ng fire chi ng fire kirin, ay ang thunder chi ay labis na kulang. Nang bigla naman na may napansin siyang kaguluhan sa di kalayuan. At sinasabi ng ilan sa mga ito na sinabihan na nila ang ilan sa mga kasamahan nila na huwag nang magtutungo sa ilalim ng lupa, ngunit nagtungo pa din sila doon, kaya naman ay agad na napatanong si Cheon Yoo-won na kung sino naman ang mga taong ito, na agad na sinagot ni Heobong at sinabi na ang mga ito ay ang mga gwardya na direktang nasa ilalim ng Northern Sea Ice Palace Master, at ang ilan sa mga council elder na tapat sa kanya. Sa pagtataka naman ng ating bida, ay mabilis naman na lumapit sa kanya ang anak ng namatay na Palace Master at sinasabi na ipapaliwanag niya ang lahat patungkol sa kanyang mga kasama. Nang makalapit ay mabilis nitong sinabi na ang mga kasama niya ay ang mga taong tagasunod ng namayapang Palace Master ng Northern Sea Ice Palace, at ang mga miyembro ng palasyo na nagtungo sa ilalim ng lupa ay ang tumatayong Palace Master at ang mga malalapit nitong tauhan, at ang kanilang ginawa ay pawang pangsarili lamang na pagkilos. Dagdag pa nito na ang kanilang Northern Sea Ice Palace ay hinding-hindi gagawa ng kahit na anong ikakagalit ng Heavenly Divine Cult, nang bigla naman siyang pinatigil ni Cheon Yoo-won sa pagsasalita, at sinabi na mabuti at sinabi nito ang mga bagay na iyon, dahil ngayon ay alam na nito kung sino ang kanyang ililigtas, at kung sino ang kanyang mga papaslangan, sa nangyari ay nakaramdam naman ng matinding takot ang binata tungo sa ating bida. Nang bigla naman na nag-alok si Wang Hul sa ating bida na sasamahan na siya nito papasok ng underground tunnel kung saan sila pumasok, ngunit hindi naman sumang-ayon dito si Cheon Yoo-won, bagkus ay agad itong umakyat sa itaas, at inutusan ang nanomachine na i-scan ang buong lugar sa underground at ipakita sa kanya, na agad naman na sinunod ng nanomachine at nagsigawa ng pag-scan sa paligid. Matapos ng ilang sandali ay sinabi nito sa ating bida na tapos na itong magsagawa ng augmented reality sa paningin ni Cheon Yoo-won. Sa nakitang ito naman ng ating bida ay napasabi siya na sigurado siya na ang mga ito ay ang mga leeg ng Dragon Turtle, ngunit bakit nakaputol na ang mga ito sa kanilang katawan, at mukhang pinutol nito ang kanyang mga ulo upang magawa ang makatakas sa lugar. Nang may napansin naman siyang maraming tao sa ilalim, at napasabi na mukhang ang mga ito ay ang mga miyembro ng Murem Alliance at ng Northern Sea Ice Palace, ngunit nagtataka siya kung bakit parang napakadami ng mga ito at mukhang nagkakaroon sila ng komprontasyon sa isa't isa. Sa ibaba naman ay nagtataka si Heobong kung bakit nananatili pa din ang kanilang Demon Lord sa itaas na para bang wala itong balak na sumunod sa kanila. Ngunit bigla naman silang sinabihan nito na ang lahat ay lumayo malapit sa kanya. Matapos ay tinawag naman nito ang nanomachine, at nagpalabas ng malakas na kapangyarihan. Sa nangyari ay nagtataka naman ang lahat sa nangyayari sa paligid. Sa itaas ay masayang napasabi si Cheon Yoo-won na nais niyang masubukan ang mga nadagdag na feature ng kanyang nanomachine, ang nanosuit. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyang iniuutos ng Blade Mastery Sect Leader na si Baek Ryo sa kanyang mga kasamahan sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na magsisugod na ang mga ito, na ganun din sa kabilang panig ng Murem Alliance at ng Northern Sea Ice Palace, at sinabihan ng mga ito ang kanilang mga kasamahan na agad silang pigilan. Sa nangyari ay nagsaabayan ang dalawang grupo na magsisugod sa isa't isa. Nang bigla naman na may kung ano ang nangyayari sa kanilang itaas, at nagpalabas ng malakas na pag-atake, upang ang dalawang panig ay mabigla, at maging ang tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace ay hindi din makapaniwala, dahil sa nagsanhi ito ng malaking butas sa kanilang itaas,
kaya naman ay napatanong siya sa kanyang sarili na ano naman kaya itong tumagos sa kailaliman ng underground cave na ito. Nang mawala naman ang makapal na alikabok, ay may napansin naman silang kakaiba dito. Kaya naman nang makatayo naman si Qian Yuun, ay sinabi ng nanomachine na ang Gatlinum nanosuit ay matagumpay nang nai-activate. Nang bigla naman siyang tinawag ng Blade Mastery Leader na si Bayuk Ryu, at matapang na tinatanong ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit sa isang kisap mata lamang, ay nagawa nitong maputol ang isang braso ng Martial Master, upang mapasigaw naman ito sa sakit ng kanyang pagkakapinsala. Matapos ay agad naman itong inutusan ang nanomachine na alisin ang takip sa kanyang ulo, na agad naman itong sinunod at inalis, kaya naman ay labis na nagulat ang lahat, dahil ang taong bumaba mula sa itaas, ay ang pinuno ng demonic cult na si Qian Yuun. Sa nangyari ay nagtaka naman ang lahat sa itsura nito, at maging ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace ay hindi din makapaniwala. At sabi pa nito na sigurado siya na si Qian Yuun ay hindi magawang makagalaw dahil sa kinokontrol nito ang Thunder Chi kanina na gumagapang sa lupa. Nang bigla naman nitong binati ang ating bida at sinabi na masaya ito dahil sa naging ligtas siya, ngunit tinanong naman siya ni Qian Yuun na kung talaga ba na kinakamusta siya ng kung sino na may pagnanasa sa pag-aari ng kung sino, at mukhang pinapatawa siya nito. Nang bigla naman na nagsalita ang isang elder ng Northern Sea Ice Palace at tinatanong si Qian Yuun na kung ano ang sinasabi nito, dahil alam niya na labis ang naging ambag ng demonic cult leader sa naganap. Ngunit hindi ibig sabihin na wala na silang ginawa, kaya naman ay sa papaanong ang isang tao ay magawang angkinan ang Dragon Turtle kung ang lahat naman ay kumilos ng buong lakas ng sama-sama. Agad naman na sinang-ayunan ito ng First Elder ng Northern Sea Ice Palace at sinabi na ang kanilang Second Elder ay tama, dahil habang siya ay nagpapagaling, ay binantayan nila ang buhay at ang kamatayan ng Dragon Turtle at sinubukan na i-extract ang core nito. Kaya naman ay dapat na maintindihan ito ng ating bida. Nagpadala naman ng sound telepathy ang tumatayong Palace Master sa First Elder at pinuri ito sa kanyang magaling na pagganap, dahil kahit gaano pa kalakas ang isang demonic cult leader, ay hindi nito magagawang magbintang ng kung ano sa kanila sa bagay na hindi pa naman nagaganap. Sa isip ng tumatayong Palace Master na nakakapanghinayang ang bagay na iyon, ngunit maganda pa din para sa kanila ang nangyari dahil sa nakagawang magdahilan ng Second Elder. Ngunit kahit na ganun ay hindi din nila nais na komprontahin ang halimaw na ito, kaya naman ay kailangan muna nilang asikasuhin ang mga bastardong ito ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect bago pag-usapan kung kanino mapupunta ang core ng Dragon Turtle. Bigla naman itong nagtaka sa reaksyon sa mukha ng pinuno ng Moyong Clan. Sa itsura nito ay mukhang ang nais nitong sabihin ay dapat na hindi nila ginawa ang bagay na iyon sa harap ni Qian Yuun. Nang bigla naman na nagtungo ang ating bida sa harapan ng isa sa council elder nito, ngunit nang umatake naman si Qian Yuun ay mabilis naman siyang nakailag dito, at galit na tinanong ang ating bida na kung ano ang ginagawa nito ngayon. Hindi naman siya sinagot nito bagkus ay muling umatake, na matagumpay na tumama sa mukha ng council elder, at magsanhi ng kanyang kamatayan. Sa nangyari ay galit naman siyang tinanong ng First Council Elder ng Northern Sea Ice Palace na kung anong ginagawa nito sa kanila, ngunit hindi naman siya sinagot nito bagkus ay agad na pinutulan ng isa nitong braso. Kaya naman nang matapos na umatake ni Qian Yuun, ay sinabihan nito ang Elder na mukhang sinusubukan pa din ito ang lahat upang makapagdahilan lamang ng walang katuturan. Sa kabilang banda naman ay naiinis na napapasabi ang tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace na ang isang ito ay labis na napakalakas, kaya naman matapos na titigan nito si Qian Yuun, ay napasabi siya na ang taong ito ay nasa labis na kakaibang level na, kaya naman ay ano na ang kanyang gagawin ngayon sa sitwasyon na kanyang kinakaharap. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.